Good evening and happy Vesper worship po sa lahat. Ayan, pasensya na po kayo, no? Medyo natagalan tayo kasi nag-ano tayo, try tayo na ayusin ang ating mga technical challenges ngayong hapon. Anyway, tayo po ay magpapatuloy sa pagsalubong sa araw ng Sabat. Marami po sa bahagi ng ating bansa ang makulimlim. Ah, Tila baga meron na naman yata nagbabadyang bagyo. Ano po? Pero pasalamatan pa rin po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay, sapagkat ang bawat isa po sa atin ay nananatiling malusog at nakakapagpuri sa Kanya. Tayo ay mayroon pang kalayaan para sumamba, bagaman tayo po ay nasa virtual worship service. Ang importante po, tayo po ay naglalaan ng oras para sa pagsamba. Ano po? So ngayong gabi po ay hindi natin makakasama ang mga nasa schedule natin na um, original participants for this evening. Yun. So, check ko lang saglit kung meron pang additional na pahabol si Sister Trisha o si Sister Kai. So, para po sa ating opening prayer, ang mangunguna ay yan. So, tatawag na lang po tayo dito. I-request na lang po natin si... Ayan. Andito naman po. Originally, yung ating pong opening prayer ay si Brother Jemel. So, hilingan na lang po natin na ang mag-opening prayer sa atin ay... Sino ba ang malinaw ang ah, ano dyan? Sister Aiza, malinaw ba ang iyong internet connection? Okay pa naman po, te. Okay pa naman. So, ikaw na lang hilingan natin na mag-opening prayer Opo. ngayong gabi. Ayan. So, si Brother Franklin ang nasa schedule natin na closing prayer. So, hopefully, nandito si Brother Franklin. So, kung wala si Brother Franklin, ay nandito po sa Zoom. Okay. So, ayan. So, after po ng ating opening hymn, tayo makakapakinig pa rin ng tanging bilang mula sa Degit Siblings. Ayan. So, tayo po ay buksan na natin formally ang atin pong pagsamba sa pamamagitan ng pag-awit natin ng When Peace Like a River.
Tawagin po natin si Sister Aiza Raimundo para po sa, pambungad na panalangin. Mukhang nawala po si Sister Aiza. Puwede po bang si Brother Franklin na lang po ang, manguna sa opening prayer? Tayo pong lahat ay maniplo sa amin. Hindi po kami nagpapasalamat Ama namin sa mga langit sa inyo pong paggabay at pag-iingat at pagbibigay ng pagkakataon upang muli kami makapagsamba sa inyo pong dakilang pangalan. Sa araw ng Sabat na ito, kami po ay nagpapasalamat dahil inyo pong ginabayan kami sa loob ng isang linggo at ang inyo pong biyaya ay sumapat po sa amin. Maraming salamat sa mga kapatid na patuloy na nagsama, hindi naman physical, kundi sa pamamagitan ng virtual ay kami po ay nagkakasama at nagkakaisa. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin kung meron po kayong masumpungan pagkukulang at pagkakasala at pakalinisin kami sa aming mga karumihan. Nawa ang aming mga panalangin ay maging katanggap-tanggap sa inyo pong harapan. Amin pong kasamang iliadalang ang amin pong signal, sana po ay malakas sa amin pong pag-aaral ng mga salita na patungkol po sa bunga ng Espiritu. Sa pagkakataong ito ay kapayapaan. Amin pong inilalapit din naman ang amin pong mga participant. Sana po ay bigyan nyo sila ng katalinuhan na magawa ang part ng bawat isa ng kalugod-lugod po sa inyo pong paningin. Amin din idinadalangin ang amin pong speaker na bigyan ng katalinuhan na maipaliwanag ng malinaw at ayon po sa banal mong kalooban. At ang bawat isa rin naman na makikinig ay makaunawa po. At amin din kasamang idinadalangin na sawayin ang mga gawa ng kaaway sa mga oras na ito hanggang sa pagtatapos po ng aming pag-aaral. Sa gayon po, maging kapayapaan ang aming pong pag-aaral. Amin pong idadalangin ang lahat na ito at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po kay Brother Franklin. Ayan. So, um, ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi, ayan po, kung makikita ninyo sa ating ano, sa ating thumbnail, sa ating invite, ay si Brother Lloyd Degit. Subalit katulad po ng iba pang mga in-approach ko na ah, mag mag-cover po sa kanya ngayong gabi sapagkat hindi natin siya makakasama ngayon para siyang manguna sa ating pag-aaral sapagkat katulad po ng maraming bahagi sa Pilipinas ay nanasalanta ng nagdaang bagyo, sila po ay wala pa rin kuryente sa ngayon. So, ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa ating manggagawa na si Brother Jemel sapagkat sa last minute po ay naipadala po niya ang study na kanya pong inihanda po na maibahagi po sa atin para sa pagpapalakas po ng ating pananampalataya. So ngayon pong gabi, ang ating pong tatalakayin ay another fruit of the Spirit sa ating Fruits of the Spirit series. Yan, kasi maraming bunga ang banal na Espiritu, hindi lang naman isa. Kaya lang kasi sabi nung gumawa ng ating thumbnail, sa Bible daw sabi, and the fruit of the Spirit, kaya fruit lang, walang S. Madami. Sabi ko, fruits yan. Marami kasi. Ito. So, ngayon po ay pag-aaral natin ay peace. Ano po? So, kinagagalak ko po na ipakilala ang ating pong tagapagsalita na isa sa ating mga manggagawa na si Brother Gemeldo Magtoy mula po sa Puerto Princesa City, Palawan.
Ayan, bagaman sila man din ay wala din silang kuryente. I think naka-solar lang sila. Pero nagtiyaga po siya na gumawa at mag-record ng mabilisan para po sa pagkain ng buhay sa gabing ito. Ngayon po, bago ko ibigay sa kanya ang panahon, ay makakarinig tayo ng tayong bilang na magbibigay sa atin ng inspirasyon at handog papuri sa ating Diyos, Ama at sa Panginoong Hesus mula sa Digit Siblings. On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye, cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie, my possessions lie. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will
Ngayon po ay pakinggan na po natin ang pag-aaral na ibabahagi po sa atin ni Brother Jemel Domagtoy. Muli po, happy Sabbath sa ating lahat at magandang gabi. Tayo muli ay magkakasama sa gabing ito para po sa isang pag-aaral. At nais ko pong batiin ang mga nakasama natin ngayon sa Facebook Live, ganun din sa Zoom at sa aking mga regular nakakasama po dito sa Puerto Princesa. Happy Sabbath po sa ating lahat. Tayo mag-aaral ngayon ng isang paksa ng The Fruit of the Spirit at ito yung peace. At ito yung napakahalaga na kailangan po nating, isa sa mga kailangan po nating maintindihan ano yung kapayapaan na dapat nating matanggap or ano yung kapayapaan na ibinigay ng Panginoon o isang makalangit na kapayapaan. At bago yan, nais ko pong anihan kayo sa isang maiksing panalangin. Muli kami nagsusumamo sa iyo, Ama. Maraming salamat po sa pagkalob sa amin ng magandang panahon. Naway bigyan kami ng mais na signal upang amin pong katuparan ang aming pag-aaral po sa gabing ito. Naway linisin po ang aming puso at kasipan, patawarin kami sa anumang mga karumihan upang maging karapat-dapat po kami natatanggap ng pagpapalang makalangit na ito. At kasama po namin yan ang iyong piling anghel at ganoon din ang iyong Banal na Espiritu na magbukas po at magpaunawa sa amin, sa aming mga puso at isip. At patawarin nawa kami, O Diyos, ang lahat ay sinasamo, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang lamang sa aming Panginoon Kristo. Amen. So sa muli, tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral tungkol sa kapayapaan. Marami sa atin sa paglaganap po ng kaguluhan dito sa sanlibutan, sa kahirapan, sa maraming mga karanasan, ay marami ang naghahangad ng kapayapaan. At maliban dun, gusto din nila ng kasiguraduhan o tinatawag na peace and safety. So marami sa mga mangangaral din naman ang nagbibigay ng ganitong mga pag-aaral upang ang mga tao ay mailagay lang sa kanilang kalagayan na walang iniisip na panganib. Pero ngayon po, nais iparating sa atin ng Panginoon na ano ang kapayapaan na nais niya na matanggap natin na magbubunga po dapat sa atin. At ayon po dito sa ating unang talata, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, "For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape." So ano kaya ang ibig sabihin po ng peace and safety na ito na ipinagkakaloob o sinasabi o hinahangad ng sanlibutan? Ito po ay hindi ito ang peace na binibigay po ng ating Panginoon. Kasi ito ay kapayapaan lamang na ng tao na pansamantala o kapayapaan upang sa kanilang mga pisikal na kalagayan ay magkaroon sila ng kasiguraduhan. So hindi po ito ang kapayapaan na nais po ng ating Panginoon na dapat mo matanggap natin. Sabi niya pa dito sa Counsel for the Church 336 paragraph 4, "The Lord is removing his restriction from the earth, and soon there will be death and destruction, increasing crime and cruel evil working against the rich who have exalted themselves against the poor." So makita natin yung paglaganap ng kasamaan, ng kahirapan, maging yung pagkawasak ng iba-ibang mga lugar. At hindi po lingid sa ating kalaman na ilan sa ating mga kapatiran ay nakakaranas po ng mga ganitong kalagayan, pagkawasak lalo na sa nagdaang mga bagyo. At nakakalungkot dahil marami po ang apektado. At ito po ang isang bagay na nais ng tao na magkaroon sila ng
kapayapaan. Magkaroon sila ng kasiguraduhan na sa kanilang sarili ay sigurado sila na hindi sila mapapahamak. At sabi pa dito, those who are without God's protection will find no safety in any place or position. So ito yung nakakalungkot. Kasi kung wala pala tayong protection ng Diyos, ay wala tayong kasiguraduhan kahit hangarin man natin ang kapayapaan at kasiguraduhan na binibigay po o ipinapangako sa atin ng mga tao. Sabi pa dito, human agents are being trained and are using their inventive power to put in operation the most powerful machinery to wound and to kill. So ano yung peace and safety na kinatatakutan ng tao o yung hinahangad niya? Ito po ang peace and safety na kasiguraduhan na sila ay ligtas ang kanilang pisikal na pangangatawan. Pero yun ba talaga ang kapayapaan at seguridad na gusto ng Diyos na ibigay po sa atin? Kasi kasama po sa sinabi niya dito, sa naka-underline na those who are without God's protection will find no safety in any place or position. So kahit bigyan man tayo ng assurance ng tao na sigurado ka dito, sigurado ka, mapayapa ka dito, or sigurado ka dito na ligtas ka, ay ang sabi ng Panginoon, kung wala kang proteksyon ng Diyos, wala ka pa ring kasiguraduhan kung saan ka man na lugar. At ito po ang nais na makuha natin, yung kasiguraduhan na ito at kapayapaan na ito na nagmumula sa Diyos. Hindi lang ang kasiguraduhan ito na ingatan ang ating physical, higit sa lahat ang ating spiritual po na kalagayan. Sa ating pagpapatuloy, sabi dito sa Counsels for the Church, it is known that what opportunities have been slighted, how untiring have been the efforts of the Good Shepherd to search out those who were wandering in crooked ways and to bring them back to the path of safety and peace. So kung ang mundo po ay nagbibigay ng peace and safety, ang sa Panginoon po, lahat ng mga lumiko sa daan na dapat nilang tahakin ay ito yung mga hinahanap ng Panginoon na para maibalik sila doon sa daanan ng may kapayapaan at seguridad. So ibig sabihin, hindi po masama na magkaroon tayo ng peace and safety unless ito po ay galing at nagmumula po sa Panginoon po natin, na doon niya po tayo nilagay para magkaroon po ng kapayapaan. Ngayon, tingnan natin yung saang source ng totoong kapayapaan ang dapat nating kuhain. Sabi dito sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So bakit po kaya na ayaw ng Diyos na ang kukuhain mong kapayapaan ay sa sanlibutan? Yung binigay niyang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay hindi katulad ng sa sanlibutan. Ano pong uri kaya ito? Ano po ang mararamdaman natin? Paano po kaya natin ito matanggap? Kasi sabi niya dito, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kasi pag once na ito po ay, ang kapayapaan na ito ay nagmumula sa Diyos, so wala kang dapat alalahanin. Minsan sa atin, sa physical nating kalagayan, dahil sa kaguluhan, sa kahirapan ng mundo, minsan yung mga pangako ng tao sa atin ay nagiging pinanghawakan natin na magiging peace and safety tayo doon. Pero ang nagbigay po noon ay tao lang. So dito, pinapakita sa atin ng Panginoon na mula sa Kanya ang kapayapaan na binibigay ay yun ang kapayapaan na dapat pala nating tanggapin at taglayin. Sabi dito sa kasunod, sa Gospel Worker 310 paragraph 2, the Holy Spirit is called both the Comforter and the Spirit of Truth because there is comfort and hope in the truth. A falsehood cannot give genuine peace. So ibig sabihin, kung gusto natin ng tunay na kapayapaan, ito po ay magmumula pala sa katotohanan kasi ang falsehood cannot give genuine
peace. At bakit tayo nagkaroon ng kapayapaan? Sapagkat ang banal na espiritu na tinatawag din ng comfort ay magbibigay sa atin ng pag-asa sa pamagitan po ng katotohanan. At ito po yung kapayapaan na magbibigay sa atin ng seguridad. Hindi lang kapayapa ka ngayon, pagdating ng araw ay balisa ka na naman, kundi itong kapayapaan na ito, hanggat ikaw ay nagpapatuloy at nanindigan, ito yung magiging kapayapaan sa iyong sarili. So, sabi pa dito, Christ is the Prince of Peace, and it is His mission to restore to earth and heaven the peace that sin has broken. So, ano po ang wasak sa kapayapaan ng langit? Sa pamagitan po ng kasalanan. Sabi dito, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At anong sabi dito yung kapayapaan na ito? Whoever consents to renounce sin and open his heart to the love of Christ becomes a partaker of this heavenly peace. So ang kapayapaan na ito ay kakaiba sa sanlibutan. At ito po yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos, tinatawag po na heavenly peace. So hindi po kapayapaan na binibigay ng sanlibutan ang dapat po nating taglayin, kundi itong kapayapaan na makalangit. So mayroon pong kapayapaan na makalangit na siyang magbibigay po sa atin ng sapat na seguridad, ng sapat na pag-asa para tayo po ay hindi po matatakot sa anumang mga bagay. Ngayon, ang tanong, ano po ba ang magiging experience nung may kapayapaan na ito? Ano po ang kanilang mga buhay na makikita po natin na mga nakakaranas po ng kapayapaan? Ngayon, sabi dito sa Mount of Blessing, page 27, paragraph 3, there is no other ground of peace than this. The grace of Christ received into the heart subdues enmity. It allays stiff and fills the soul with love. He who is at peace with God and his fellow men cannot be made miserable. So sabi niya pa dito, envy will not be seen, will not be in his heart. Evil surmising will find no room there. Hatred cannot exist. So ito yung experience ng mga tao na mayroon pong kapayapaan na nagmumula po sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. At ito po ay tinanggap na patungo po sa kanilang puso. At sabi na dito, ang kapayapaang ito, ang biyayang ito ay magpapaalis ng mga anumang mga kaguluhan. At ito ay magpupuno sa iyong kaluluwa ng pag-ibig. Kaya kahit ikaw po ay dumanas ng anumang mga bagay ng paghihirap na sino man ang gumagawa sa atin ng ganyan, na maaring naagrabyado ka, maaring ginawan ka ng masama, o maaring nalamangan ka. Pero sa kabila noon, pag-ibig pa rin ang namamayani sa iyo sapagkat ikaw ay, yung puso mo ay puno ng pag-ibig na mula po sa Diyos at yun po yung kapayapaan na nasa iyo. At kaya nga sabi ito, he who is at peace with God and his fellow men cannot be made miserable. Kasi wala pong magiging pangit na mangyayari sa buhay mo kung ikaw ay payapa sa Diyos at saka tao. Maliban na lang kung ikaw po ay gawa ng masama. So, ganun pa man, magiging payapa pa rin tayo sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ito ng kapayapaan. So, ngayon, sabi pa dito sa kasunod, the heart that is in harmony with God is a partaker of the peace of heaven and will diffuse its blessed influence on all around. So, yung kapayapaan na ito ay maihahayag din naman sa mga tao ng ating pamilya. Sila po ang makakaranas ng kapayapaan na ito. At ang isa sa requirements po ay the heart that is in harmony with God. So magkakaroon tayo ng kapayapaan na namumula po sa langit. At ano ang magagawa po ng kapayapaang ito? Sabi ito, the spirit of peace will rest like dew upon hearts weary and troubled with worldly strife. So katulad
po ngayon sa kalagayan po natin na lalong tumitindi ang mga kalamidad. Alam po natin na ito po ay hindi normal tulad ng mga nauna pong mga dumadaan na mga kalamidad. At kung paano nagiging mas mabilis po itong nagkakaroon sa bawat iba-ibang mga lugar, o yung kanyang pagdating ay mas madalas po ang pagdalaw nito sa iba-ibang mga lugar. Kaya nga po sa panahong ito ay hindi po kapayapaan mula sa sanlibutan ang kailangan natin, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos na siyang magiging proteksyon natin saan man tayo naroon. Sa ating pagpapatuloy, sabi pa dito sa Our High Calling 179 paragraph 4, true Christian will not speak in a cheap or fleeting way. In the familiar circle of the home, they will do services of love and Christian courtesy. These services may seem very commonplace, but the universe of heaven will be interested in the consistent walk of those who seek to benefit others. So hindi pala dahil lagi-lagi mo namang nakasama ay hindi mo na kailangan silang pakitunguhan ng maayos, or di kaya ay parang nagiging normal na lang sa inyo yung mga bagay-bagay na nasa inyong pamilya, pero dapat pala kung ano yung pinapakita mo sa labas, na kung nagiging mabuti man ang pagpapakita natin, ay dapat mas higit dito sa ating pamilya na dapat sila po ang makapuna ng mga bagay na ito. So ito yung magiging bunga ng mga tao na may kapayapaan sa kanilang puso. Sa ating pagpapatuloy, paano po tayo magiging mamuhay tulad ng peacemakers? So ano po ba ang peacemakers? Ang peacemakers, katulad ng tinatawag natin na mga sa kasalungat niya ay troublemakers. Ang troublemakers ay silang mga nagsisimula ng mga anumang uri ng mga kaguluhan. So sila po ang nagsisimula. Kung ikaw ay peacemakers, so hindi po ikaw ang nagpapanatili, kundi ikaw ay nagsisimula na para magiging payapa ang paligid mo. So yun po yung kalagayan ng hindi po iba rin. Ikaw ay nag-i-initiate talaga na kung paano mapanatili ang kapayapaan. Ngayon, ang sabi po dito sa Our High Calling, it is not only our privilege but our duty to cultivate gentleness, to have the peace of Christ in the heart, and as peacemakers and followers of Christ, to sow precious seed that will produce a harvest unto eternal life. So yung peace of Christ ay magdadala sa iyo na pagiging peacemakers and followers of Christ. Kaya makikita natin na kung tayo po ay totoong tagasunod ng Panginoon, ibig sabihin tayo po ay tumanggap ng kapayapaan na nagmumula po sa Kanya. At tayo ay nag-i-initiate o nangunguna para po sa paggawa ng kapayapaan sa paligid po natin. Din pong kasunod, sabi po sa James 3 verse 16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Sabi sa verse 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness, sabi sa verse 18, sown in peace of them that make peace. So makikita natin na pag ikaw po ay tumanggap ng kapayapaan mula po sa Diyos, ay magbubunga po ito. Maraming bunga na makikita po sa atin. At ang sabi nga dito, ito ay magbubunga ng mabuting bunga. At lalo't higit kung nagkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos at sa iyong kapwa, higit sa lahat, ang kapayapaang ito ay magbibigay din naman or magdadala din naman sa iba na magiging liwanag ka
doon sa mga tao na nasa paligid mo. So, kung ikaw ay nagiging impluwensya nila, so yung kapayapaan na yon ay magiging darating din naman sa iba na maging sila man ay nakakaranas ng kapayapaan na nagmumula po sa iyo. Ngayon, sabi dito sa Mount of Blessing, page 28, paragraph 1, Christ followers are sent to the world with the message of peace. However, by the quiet, unconscious influence of a holy life shall reveal the love of Christ. Whoever by the word or deed shall lead another to renounce sin and yield his heart to God is a peacemaker. So ibig sabihin, kung ang mga tao na nakasalamuha mo ay dinala mo sila, pinakita mo sila or dinala mo sila sa paanan ng Panginoon, isa ka sa mga magiging tagapagpapayapa o isa ka sa mga gumagawa ng kapayapaan. Kasi yung mga tao na dating troublemaker, pag ito po ay naimpluwensyahan, ito po ay na-convict o na-convert, so mababawasan po ang magiging gagawin nilang kasamaan. At ang mangyayari dito, imbis na gagawa sila ng kasamaan, sila din naman ay makakatanggap ng kapayapaan at magiging payapa na sila at hindi na gumagawa ng anumang mga kaguluhan. So, yan po ang isang gawain na ikaw ay tinatawag o tatawaging peacemaker. Kaya napakahalaga na matanggap natin ang kapayapaang ito nagmumula sa Panginoon. Kasi kung hindi, so hindi mo naman o wala ka rin namang kapayapaang maibibigay sa tao. Kahit sabi nga dito yung pinaka magulong tao dito sa sanlibutan ay kaya mo pa ring ipagkaloob ang kapayapaan na tinanggap mo mula po sa Panginoon kasi ito po ay walang kinikilala. Lalo na kung maintindihan nila yung buhay nila. Lalo na kung maintindihan nila na kailangan po nila ng tagapagligtas. So yun po yung napakahalaga na kailangan matanggap po natin yung kapayapaan. Sapagkat ang mensahe po natin, bagamat kung ito po ay dadalhin natin doon sa mga tao na sumasalangsang sa salita ng Diyos, ito ay magiging hindi kapayapaan ang dating sa kanila. Pero pag ito ay dalhin mo doon sa mga tao na makasalanan, sila ay tatanggap ng kapayapaan na nagmumula po sa Diyos. Kaya sa kabila ng pagkaloob natin ng mensahe, alam po natin na marami po ang maaring sasalungat dito. Marami po ang maaring iba ang tingin sa atin. Pero lagi po nating tandaan at panatilihin ang kapayapaan na ating tinanggap mula po sa ating Panginoon. Ngayon sa ating pagpapatuloy, sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. So kailangan po nating sundin ang kapayapaan. Kaya nga sabi doon, magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos at higit sa lahat sa mga ganun din sa mga tao. So unang-una, kailangan mong matanggap ang kapayapaan na ito na mula po sa Diyos. At ang kapayapaan na ito ay ito yung kapayapaan na tinanggap mo na ikaw ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos na sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. So sa ating pagpapatuloy, sabi dito, the Lord will give strength unto His people, and the Lord will bless His people with peace. At ano ang kapayapaan na gusto ng Diyos na matanggap po natin? Ano ang kapayapaan na gusto ng Diyos na makita po sa atin? Ang sabi po dito sa
Naputol po ang ating pong recording. Brother Jimel, may I know po kung anong tawag doon? Yung minutes po, anong minute po naputol si Sister Kai sa pag-play niya po? Para ma-play ko po dito sa akin, kompleto yung sa akin. Hindi ko pa naman napansin, sis. Ipi-play ko po yun nandito sa akin, tapos sabihin niyo po kung natapos na. Nasa Psalms siya eh. Psalms 25. Ayan, Sister Kai, bumalik ka na. Saan ka natapos? Anong minute? Ako na ang magpi-play dito. Sa 25 po ate. Okay. Saglit lang po mga kapatid. Isang slide na lang pala yun. Tama po ba? Opo. Okay. Ang kapayapaan na ito ay sabi dito, rest like dew upon hearts weary and troubled with worldly strife. At kailangan lang po natin gawin upang mapanatili po natin ang kapayapaan nito ay magkaroon tayo ng puso, the heart that is in harmony with God. So yun po yung kapayapaan na yun, na hindi ka mag-alinlangan na magtiwala sa Diyos ng buhay natin sapagkat alam mo na ikaw ay nagsisikap na sundin ang kalooban niya. Pero kung sa anumang bagay ay hindi po tayo sumusunod sa kalooban po ng ating Panginoon, yun na po darating sa atin ang pagdududa at minsan iniisip natin na maaring hindi tayo ililigtas ng Panginoon sapagkat tayo po ay gumagawa ng kasamaan o nakagawa tayo ng kasalanan. Pero ang nais niya po, sa panahon na tayo po ay nakagawa, kailangan po nating sabihin sa Kanya. Kailangan po nating i-confess. Kailangan nating ilapit sa Kanya ang mga bagay na ito upang sabi ng Panginoon at panampalatayanan natin na tayo ay Kanyang pinatawad kung tayo po ay totoo na nagsusumamo at nagsisisi sa kasalanan na nagawa po natin. So sana po sa gabing ito, ang kapayapaan ng ating Panginoon na Kanyang ipinangako sa lahat ng nag-aantay sa Kanya ay itong kapayapaan na nagmumula sa langit na kaya pong daigin maging ang kamatayan ay hindi po kayang daigin ang kapayapaang ito. Kasi yung mga tao na lalo na sa panahon natin nung una, naranasan nila ang kapayapaan nito at maging yung kamatayan ay hindi po nagkaroon sa kanila ng takot na mamatay sapagkat yung kapayapaan na ito na nagmumula sa Panginoon ay kaya pong isustain sila na panghawakan ang paniniwala at pangako ng Panginoon sa kanilang buhay. Maraming salamat po at purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Pagpalain po nawa tayo ng lahat at akin pong ibinabalik ang pagkakataon para po sa nangunguna sa ating presider sa gabi pong ito. Pagpalain po nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat and happy Sabat po muli sa ating lahat. God bless po.
Praise the Lord po. Maraming salamat kay Brother Jemel. Maraming salamat po ah, sa peace, ano po, sa kapayapaan ang pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Napakapalad po natin, 'di po ba, na maging anak tayo ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, talagang anumang uri ng sakuna ang danasin natin sa buhay natin, sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, tayo ay hindi matitinag. Hindi tayo hindi natin pipiliin na saktan yung sarili natin or magpakamatay, 'di ba? Sapagkat tayo ay nakakasumpong ng kapayapaan, ng tunay na kapayapaan. Naalala ko mga kapatid yung panahon ng mga martyrs, 'di ba? During the time na pini-persecute sila, makikita naman natin sa history na talagang meron talaga silang inner peace. Lahat ng mga prophets sa Bible, mga disciples ni Jesus, lahat 'yan sila na-persecute sila pero sang-ayon po sa nakatala sila ay payapa. Makikita natin ang kapayapaan sa kanilang mga puso, ano po. Kaya atin silang tularan, gano'n parang katulad po ng ating Panginoon, 'di ba? Ang ating Panginoong Hesus, meron siyang peace hanggang sa mamatay siya na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. So, tayo po ay, ah talagang mapalad, ano po, mapalad na meron tayong Diyos na buhay at meron tayong Panginoong Hesus na siya nagbibigay sa atin ng comfort, siyang umaaruga sa atin, nagbibigay ng shield and sinasamahan tayo even sa time na tayo ay inuusig hanggang kamatayan, hangga't meron tayong buhay o ano, hininga na natitira ay makakasiguro tayo na ang ating Panginoong Hesus ay kasama natin po. So, kung meron po kayong nais na idagdag sa atin pong ah, lesson sa gabing ito, inaanyahan ko po ang aking mga kasamahan dito sa Zoom na magbukas po ng kanila pong mga camera at mikropono. Si Brother Winfred daw po ay may nais na ibahagi. Okay, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. So, napakaganda po ng topic natin na yun, about peace, no? Actually, ito yung kulang sa akin na yung may mga pinagdadaanan akong problema na yun, lalo na sa trabaho ko, yung financial crisis, lalo na sa yung bayad ko, yung itira pang utang sa credit card na malaki-laki pa. Actually, problema ko yung kung paano ito magbabayad, lalo na problema ko pa yung paghahanap ko pa ng trabaho sa na yan. So, hindi ko nga alam kung paano to matapos lalo na nagte-text na sa akin yung RCBC, tapos yung law office nila na kinukulit na ako na magbayad ng otherwise ay um, may papupuntahin silang dito mga parang officers na kung para ituro sa akin kung paano ang tamang pagbabayad. So iniisip ko na ko, Panginoon, paano po ba ito? Paano ko po ba ito ma-issuehan, susolusyunan, lalo na once a week lang naman ako magtrabaho, lalo na isang estudyante lang ako sa tutorial. Actually, problema ko pa yung mag-ipon pa kasi lalo na yung ginagastos ko pa nga lang pagkain pa, ganun, pamasahe, tapos isa pa, yung ngayong December at saka hanggang January may
magsisingilan na naman sa amilyar ng bahay. So, problema ko rin yung pagbabayad, gano'n. Tapos yung mga bills sa kuryente, tulad din na yun, yung sa Meralco sa PLDT, um, nakaraang buwan di ko pa nabayaran. May umutang kasi kay nanay, eh, kinukulit ko na hanggang kailan ka ba magbabayad, gano'n. Kasi ano na, ma-overdue na ako, baka maputulan ako ng kuryente at saka ng internet. But luckily yung sa tubig na bayaran ko last month kasi maliit lang naman yung binabayaran ko, mga sa 100 mahigit. So yun nga lang yung mga problema ko to na mga binanggit ko. So iniisip ko paano ba ako magiging payapa nga nito, no? So, yung ganda nga ng topic din natin na yun, kung tayo ngayon nasa Panginoon, kahit ano pa yung maging problema nga natin. No? So, isipin nga natin na ang Panginoon tutulong sa atin. Kasi yung peace na meron ang Panginoon sa atin na wala ang mundong ito, dito madidevelop yung faith natin sa Kanya. Diba, gaya niya sabi niya Sister Nori na yung mga sinaunang Kristiyano na inusig sa Rome, diba? Actually, ano nga umaawit pa nga sila nang may kapayapaan hanggang sa sila'y patayin, di ba? Hanggang sa sila'y sunugin, di ba? Kasi alam nila na bubuhayin din sila ng Panginoon At saka nabuo na yung faith nila sa Panginoon So yun doon dapat talaga tayo matuto Na kahit ano talaga. Kasi parang ano rin yan, parang yung sa Exodus din, di ba yung hinayaan ng Panginoon yung mga Israelita na ano rin, di ba, mag-suffer rin ng persecution doon sa Egypt, di ba? Hinayaan nilang api-apiin sila ni Faraon, di ba? Para ma para matuto tayong magtiwala sa Panginoon, lalo na sa panahon na ito, maraming Ehipto sa buhay natin, maraming mga tukso, ganyan, ang sanlibutan, tapos maraming Faraon, maraming Pharaoh sa buhay natin, yung mga taong yun yan, mga nanguusig, ganyan. Actually, na-experience ko yan, lalo na nung yung time na namatay si nanay, tapos yung bedridden na lang siya. Actually, din ako ng mga pinakadating church namin, ate ko pa na sinulsulan nila. Pero alam mo kung ano yung ginawa ko lang talaga. Hindi ako sumuko, hindi ako talaga bumitaw. Kasi alam kong sinusubok lang ako ng Panginoon. Kasi lalo na um, yung, yung katapatan talaga natin sa Panginoon ng sinusubok Pakinggan ko nga pakinggan ko nga kanina yung topic natin kaninang morning devotional, 'di ba? Yung faithful until death, 'di ba? 'Di ba yung may kanta tayong Faith of Our Fathers, 'di ba? So inaano din nito na ano kaya inaano din sa atin ng Panginoon na magkaroon din tayo ng kapayapaan sa kanya kasi dito yun nga madidevelop yung faith natin na kahit ano man ang gawin sa atin, sirain man nila yung katawan natin, sirain man nila yung reputasyon natin, pero relasyon natin sa Panginoon hindi nila masisira, 'di ba? Di bali nang hiwalayan ka man ng kamag-anak mo ng mga pinakadati mong kasimbahan, pero yung wag ka lang mahiwalay sa Panginoon, 'di ba? Actually, yun ang kiniklaim ko nga na yun na yun ngang na yun ngang pinakita na ng mga kamag-anak ko kung ano yung tunay nilang kulay So, sabi ko sa isip ko, di bali na, iwalayan ako ng mga to. Bali nang iwan ako ng mga to. Huwag lang akong iwan ng Panginoon. Kasi nung kaming dalawa lang ni nanay dito, sanay naman kami ng kaming dalawa lang. Kumbaga, nabuhay kami ng kaming dalawa lang, iningatan kami ng Panginoon. So, kahit wala si nanay na yun, so itutuloy ko yan talaga. So, ano, napakalaking bagay nga nung may Panginoon kang kilala sa buhay mo.
Kasi pag may personal relationship ka talaga sa kanya, ano eh, kahit ano man ang dumating sa'yo, although masakit man yung nawalan ka man ng magulang, pero yung pinakamamahal mong magulang, pero ang maganda naman to, hindi ka hinayaan ng Panginoon. So, yun lamang po ang testimony ko po. Amen, Brother Winfred. Nawalan ka man ng nanay, nag-gain ka naman ng maraming kapatid at marami tayong mga tatay dito. Marami Totoo. din Ayun, tayong mga nasabihan ko rin yan. nanay dito. So, Kasi, kapag kalooban ng Panginoon, makasama ka sa Ilocos ngayong December, may camp meeting kailan doon. po yun sa December? Hindi ko lang pwede mong tanungin kay Brother Wendell. Magpo-post naman yan sila, pero ngayong December yon Oo, sila December. sa Hopefully, nga makasama. sa Ilocos, ganun din, meron din sa Palawan, kaya lang malayo yung Palawan. Oo, sana nga makasama So, rin. mm. Okay, so maraming salamat Brother Winfred. Ayan. So, meron pa po ba tayong mga kasama dito sa Zoom na nais na magbigay ng kanilang mga additional inputs po sa ating lesson tungkol sa peace? Dahil kung wala na, tayo po ay magtatapos na at aawitin natin ang ating closing song na susundan niyan ng panalangin ng atin pong tagapagsalita na si Brother Jemel.
Tayo po'y manalangin. Aming Ama, tahan naman sa kita sa langit at malangit. Maraming salamat po sa pagkaloob sa amin ng magandang panahon at natapos po namin ang aming programa sa oras na ito. Nawa po ang aming mga narinig, nabasa at napanood ay maiukit ng malalim sa mga puso at kaisipan upang patuloy na magiging gabay at kalakasan nawa ng bawat isa. Magiging bunga nawa ito, Ama, sa amin na saan man kami naroon, ang kapayapaan na nagmumula po sa iyo ay patuloy po na tumatahan sa aming puso kasama po ng iyong presensya. Salamat po sa gabing ito, sa pagsama sa amin, Panginoon, at ganoon din sa mga piling anghel na nagpanatili po ng kapayapaan. Sa aming pagtatapos, muli naming pinagkatiwala ang aming buhay sa iyo, ipagkalugnawa sa amin. Ang kapayapaang ito na sa aming pagtulog ay aming madama. At hanggang sa araw ng bukas, gisingin kami na may kagalakan sa aming mga puso. Maraming pong salamat muli. Patawarin kami sa mga pagkulang at pagkasala. Ingatan po ang bawat isa sa amin. At salamat po sa pagtugon sa aming dalangin. Ang lahat ay sinasamo sa pangalan po namin Pang sa Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasama ko dito ngayon sa Zoom at sa mga nasa Facebook Live at sa mga manonood po later sa atin pong replay. God bless you all po and may the peace from heaven be with you all po. Ayan. So, samahan niyo po kami muli bukas alas 5 ng umaga para sa morning devotional, alas 9 para sa Sabbath School po natin na pangunahan ni Sister Shanika Blanchel na ating Sabbath School teacher at ang ating pong hour of worship ay pangungunahan ni Brother Robert Ortega. Maraming salamat. God bless you all and good night.